Hello everyone! Kumusta na? Ito na naman tayo sa Usapang Off the Record. This is Eileen. I'm your host sa Usapang Off the Record, and I'm an attorney licensed in the state of Texas and in the Philippines, and I am the managing partner of the Legal Dizon Law Firm based here in Houston. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Bagong oras na tayo sa Philippines dahil nga nag-spring forward na kami dito sa US, 9 o'clock sa amin dito ng gabi, at dyan naman sa Philippines ay 10 a.m. na ngayon. Kaya naman i-adjust nyo na yung mga time kasi advance na mas maaga tayo ng isang oras. Yung mga nasa Australia, urong-urong nyo na yung time ninyo. So kung dati alauna kayo, no, alas 2 kayo nanonood, alauna na ngayon, di ba? Kaya naman, tune in na tayo because today marami tayong pag-uusapan na napaka-interesting. And if this is your first time to tune in, congratulations kasi alam ko marami kayong mapupulot na knowledge at mai-share nyo rin ito sa mga nangangailangan ng information na ito later on kung hindi man ito nag-a-apply sa inyo sa ngayon. At syempre naman, of course, ang topic natin ngayon ay isang hindi naman masyadong kagandahan, hindi ko to ini-encourage, pero sinasabi ko lang na ito ay tingnan natin bilang isang solusyon. Sabi nga ng mga kaibigan ko that could be the last solution. You know, wag natin tignan na ito na lang, gawin na natin agad ito. At malalaman ninyo kung anong topic natin pag sinimulan na natin ang discussion natin for today. Live stream tayo sa Facebook at sa YouTube. Kaya naman, i-like na, i-follow na ang Roof Chamber Radio Pinoy sa Facebook page at mag-subscribe na kayo. And sabi nga nila, click the bell para naman masubaybayan ninyo naman tayo sa YouTube channel ng Roof Chamber Radio Pinoy. Ayan, ang Roof Chamber Radio Pinoy ay nakabase yan sa Dallas, Texas, at tayo naman ay dito sa Houston, Texas. At syempre pa yung ating guest ngayon ay taga Houston din at makikilala nyo na siya in few minutes. Ayan, so gusto ko lamang sabihin sa inyo na if this is your first time to tune in, salamat po dahil alam ko na marami kayong pwedeng magawa ngayon, lalo na sa Pilipinas, Sabado ngayon. Naalala ko nung nasa Philippines ako, Sabado is laundry day sa amin, you know. But guess what? You can watch us live o kaya naman, pwede naman nyo kami mapakinggan dahil kami ay available sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast, and Listen Notes. Ayan. So tune in and join us for a deep dive into legal matters that could probably change your life. Ayan. So for today's episode, pag-usapan natin ang divorce dito sa Texas. Now, please take note that ang divorce dito sa US ay state law yan. So iba-iba, may mga pagkakaiba ang mga batas about state. Yan. Kung napakinggan nyo yung earlier episode namin about divorce, ang guest ko doon ay si Attorney Agnes Balan. Ang pinag-usapan naman namin ay divorce, based naman sa yung mga divorces na nangyayari sa US na nakaka-apekto rin sa Philippines. Kung i-recognize ba yan sa Philippines. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ay Texas divorce. Yan. Siyempre pa, ang makakasama natin ngayon ay katulad ko rin siya, aking kaibigan, kapareho ko siya na nagpa-practice ng divorce dito sa state of Texas. Pero prior to her law practice dito sa Texas, she worked as a law clerk in the two highest courts in the Philippines. Ano ba yon? Court of Appeals and Supreme Court. At alam nyo ba na nagkasama rin pala kami sa Court of Appeals noon? Kaya lang, magkaiba kami ng chamber ng justice, kaya hindi kami nagkita. Dito pa kami naging magkaibigan sa Texas. O diba, napakagandang kwento. So anyway, ang ating guest ngayon ay hindi lamang divorce ang kanya pinapractice, siya din ay nagre-review ng mga contracts and nagpa-practice siya ng family law. Yan. Kaya naman syempre pa, alamin na natin kung ano-ano pa ang kanya mga pinapractice dito sa Texas. Samahan niyo ako na i-welcome si Attorney Maria Cristina Atendido at tinatawag ko siyang Tina. Attorney Tina, kumusta na? Hello, magandang gabi or magandang umaga. Oo, all over tayo. So magandang gabi dito sa atin. Magandang hapon.
magandang umaga sa Philippines kasi Oo. 10:00 pa lang doon ngayon. Tama. Yan. So, Attorney Tina, alam mo, tinatawag kong Attorney Tina. Oo, Although Tina. kami ni Tina, Tina lang yan, Eileen, ganyan. Pero, siyempre pa, nasa show tayo ngayon. So, medyo ano tayo, formal tayong konti, ano? Saan ka nga ba sa atin sa Philippines? Lumaki ako sa Infanta, Quezon. Actually, ipinanganak ako sa Marinduque, sa Boac, Marinduque. Pero, yung growing up years ko sa Infanta, Quezon, tapos yung college years ko sa Manila. Oo, kasi 'di ba ang undergraduate mo sa Diliman, tapos yung law school mo Diliman din. So talagang Undergraduate ko ay sa UP Manila. UP Manila, oo. Yung law school ko, UP Diliman. Ano yung undergraduate mo? Political Science. Political Science. So talagang ano. So dati ba talagang naisip mo na gusto mo maging attorney? O sabi ng teacher ko nung high school daw, yun na talaga yung yung mga sa writing, sa composition, yun daw ginagawa ko. Hindi ko na maalala actually. magkaiba naman tayo kasi ako nung maliit naman ako, kinugroom naman nila ako maging doctor. So, para kaya nga nag-undergraduate ako ng BS Biology. Kasi yun ang gusto sana ng mga magulang ko. Pero syempre, nirerespeto naman ng mga magulang ko yung decision ko. Kaya nagpunta rin ako sa law school. Pero alam mo, nung maliit ako, tinitingnan ko yung mga lawyers. Sabi ko, amazed na amazed ako sa kanila kasing galing nilang magsalita. Tapos yung kanilang, tagang corporate yung attorney nila. Yun lang gusto ko sa kanila dati. Okay. Maging lawyer. But anyway, so paano ka napunta sa practice ng divorce dito? Yun kasi yung medyo marami, di ba? Medyo common dito ang divorce Parang maraming may kailangan ng divorce. So, yun yung practice ko. At saka, mas madali kasi, para sa akin parang mas madali yung divorce, yung family law. Dahil, unang-una, usually yung mga lumalapit sa akin, may agreement na sila. Oo, nagkakasundo na sila. Oo. Kumbaga, ako naman, para sa akin, hindi na ba talaga kayo magkakasundo? Yun talaga una kong tanong So, kumbaga, yun nga, parang kailangan last resort siya. Hindi po may pinag-awayan lang na konti. Divorce wala na. Oo nga, kasi di ba may mga celebrities na 1 week lang. Meron pa nga yatang 1 day lang no? Diba si Britney? Si Britney, 1 day lang divorce na. Araw lang yata or hours. Hours lang, di ba? Oo, yeah. Well, kasi na nga naman, sabi mo nga, last resort yan, hindi natin in-encourage na mag-divorce ang mga tao, pero tinitingnan natin na lang siya as solution kasi you need to have a way out, diba, in that situation. Ngayon, nabanggit na rin ni Attorney Tina na nagkakasundo, may mga lumalapit na nagkasundo na lang sila na maghiwalay. Kasi nga naman dito sa Texas, meron tayong tinatawag na no-fault divorce at saka fault divorce. Gusto mo bang explain sa kanila yung difference, Attorney Tina, bago tayo pumunta sa mga grounds ng divorce dito sa Texas? Okay, so yung no-fault divorce, yung pangalan, madali na siyang tingnan, di ba? No-fault. So, wala nang sasabihin na merong may kasalanan. So, wala nang grounds para, kunwari, may ginawang hindi maganda yung isa. Kumbaga, kung fault kasi, may isang party na magsasabi, siya may kasalanan ng breakup ng marriage. Tama. Sa no-fault divorce, kumbaga, mamaya sasabihin natin, di ba, yung ground ng no-fault divorce. So, yun, walang may kasalanan. Wala talaga may kasalanan. Hindi lang talaga kayo match. Nagkamali ka ng pinili, ganun. Di ba? So, yeah. Well, tama naman 'yon yung sinabi ni Attorney Tina na yung sa no fault divorce hindi mo natitingnan kung sinong may kasalanan. Yan ang doon. So, ang nilalagay na lang natin pag nag-apply sila ng divorce, sinasabi lang natin na insupportability, yun yung tinatawag nating term, in other words, hindi nyo na lang matake ang isa't isa. Hindi nyo na kayo magkasundo talaga. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo na matake ang isa't isa. Meron kayong irreconcilable differences of personality. Oo.
Due to ano, yes, that's right. Kaya nga insupportable na yung marriage ninyo. Kasi kung ano nga naman, kung ipipilit mo pa, baka mag-resort pa kayo sa, sa other ugly side of, pagsasama na, na pwedeng mauwi sa violence. Siyempre, para maiwasan na yon. Ngayon naman, tama din yung yung fault divorce naman, ito naman yung naghihiwalay kayo, nagpa-file kayo ng divorce dahil may kasalanan yung isa. Ayan. So ngayon, dahil nabanggit na rin natin yan, ano-ano nga ba ang mga grounds ng divorce dito sa Texas? Doon sa ating batas, sa family code natin, there are 7, right? 7 grounds. So, isa-isahin natin yan. Para lang mabigyan namin kayo ng idea kung ano-ano nga ba yung ano. Kasi minsan ang tao, alam lang nila, ay, sinasaktan ako, divorce. You know? Ay, nang babae siya, divorce. Kaya ganon. Kaya nanlaki siya, divorce. So, ano-ano nga ba ito? Una dyan, yung nabanggitan natin yung insupportability. At yun nga kapag hindi na nga kayo magkasundo, diba? Oo, yan. Yun yung insupportability. No fault yun. Tapos, i-run down ko lang. Tapos, discussin natin isa-isa, Attorney Tina, no? So, cruelty yung isang ground. Tapos, adultery. And then the fourth one is conviction of felony. And the fifth one is abandonment. The sixth one is living apart. Magkaiwalay na kayo ng tirahan. And yung last one ay confinement in mental hospital. So, unahin natin yung na-discuss natin yung supportability, puntahan natin yung cruelty. Ano ba tong ground na ito ng divorce? When the ground is cruelty, what do we mean by this? Yung cruelty kasi medyo general siya, di ba? So, parang kung paano mo ipipresent as cruelty. Kunwari, pwede yan, pwede yung abuse, pwede yan eh. Emotional, physical, and mental abuse. Well, physical, syempre yung violence pa yan. Pwede yan pumasok as cruelty. So, pinaka summary siguro niyan, basta yung merong kunwari, physical abuse, mental abuse, yung pananakit, pupunta siya sa cruelty. Pero hindi lang physical, kundi kunwari ayaw kang bigyan ng pera, papasok rin yan sa cruelty. Yung tinitipid ka, hindi ka na makabili ng kailangan mo, mga ganun, ano? Yeah, so tama yan. Kasi ang cruelty talaga, it's actually a vague term. It's a big, medyo hindi sa presentation mo. That's right. Walang definition. Hindi yan define ng batas kung ano yung cruelty. So, katulad nga ng binanggit ni Attorney Tina na iba-iba yung level ng cruelty. Iba-iba rin yung circumstances ng mga tao. Pwedeng cruelty sa isang tao, pero sa isang party naman ay hindi. Like for example, let's say for example yung sa Christian, yung mga Christians, 'di ba? Sa kanila pagka hindi mo sila let's say for example, hindi mo pinapahin, you're stopping the person to go to church, parang ganoon, to practice religion. That could also be cruelty. That could be couched as cruelty. Yung sinabi rin naman ni Attorney Tina kanina na abuse, physical abuse, 'di ba? Yung sinasaktan mo, hindi lang nasunod yung gusto mo, sinasaktan mo, cruelty rin 'yon. So iba-ibang klase ng definition 'yon, depende sa situation. Meron ako actually ngayon na case na yung ground ko is one of the grounds is cruelty. So, alam mo yun yung babae. Anong klaseng cruelty 'yon? Yun, physical at saka mental abuse, saka economic abuse, lahat yung tatlo na 'yon. Kasi alam mo yun, pinalaki niya yung mga bata, yung mga anak nila, ayaw siyang pagtrabahuhin ng asawa niya. So, wala siyang sariling pera. Yes. So, 60 years old na siya, wala siyang career, wala siyang trabaho, wala siyang naipon. Dependent. Yeah, very dependent siya. At yun, kumbaga yung lalaki, ganun niya binuhay yung asawa niya, ganun niya, yung marriage nila, ganun yung dynamics. Sa kanya hihingi. So, siya yung superior eh. So, that's cruelty. Cruelty, that's right. Tama ka. Kasi meron din ako naging ganyang case na, yung description nga nung client, nung spouse ay narcissistic yung kanyang description dun sa kanyang spouse. Oo, na parang, it's one way of,
ano yan, ano sila ng control doon sa spouse nila. So, syempre nga naman, tama yun, kung hindi ka nga naman nagtatrabaho, wala kang income, tas hindi ka bibigyan ng spouse mo, wala kang mapupuntahan. Katulad yun din sa case ko, hindi siya nagkakapag-drive. So, paano nga, 'di ba? Oo, ganyan din. Na-confine lang siya sa bahay. Hindi siya makakapag-drive, hindi siya makakaalis. Dito pa naman sa Texas, mahirap pag wala kang sasakyan, pag hindi ka marunong mag-drive, hindi ka mobile. Tama, wala ditong walang masyadong public transportation dito So kailangan talaga dito driving is is a necessity, kailangan makapag-drive ka. Pero syempre kailangan may sasakyan ka din, 'di ba? Oo. Wala namang sasakyan, paano ka magda-drive? Kasi katulad ngayon, yung kaso ko din na related diyan. Binibigyan lang siya ng parang card. So meron lang limit yung credit card, tapos meron pambili lang niya ng mga grocery sa bahay. Yun lang. So that could be a form of cruelty. So like we said, it's very subjective. It depends on your situation. Ayan. So that is for cruelty. Now the other ground is adultery. Ayan. So meron ka bang kwento dyan, Attorney Tina, about adultery dyan? Wala naman akong case na adultery. Pero yung mga cases dito sa Texas, di ba? So, kailangan talaga, documented. Parang sa Pilipinas din, na pag adultery, kailangan may evidence ka talaga, may proof ka. Although sa Pilipinas, iba naman yung criminal case doon adultery, di ba? Dito naman, kahit circumstantial evidence, hindi mo kailangan talaga makita na yung video, hindi mo naman kailangan ipakita talaga yung video, pero may mga... na may act, di ba? Oo. Pero pwedeng circumstantial evidence. Pero mahirap pa rin siyang patunayan. Oo, mahirap i-prove kasi syempre you have to convince na ginagawa niya. Ano ba yung mga strong evidence ng adultery, 'di ba? Pwede siguro pagka nagkaroon siya ng anak sa labas, 'di ba? That's a strong evidence. Pero kung wala, mag-iipon ka ng mga circumstantial evidence mo, yung mga tawag, iipunin mo kasi you have to show na that there is adultery going on sa part ng spouse mo. Ayan. So, katulad, alimbawa, meron akong kwento, hindi naman hindi ko naman siya client, pero nakwento lang din to ng other lawyer na kaibigan ko, yung mga pawn shop, mga ganon. O kaya yung mga, di ba pagka naggamamit ka ng credit card, lumalabas sa statement, saan mo ginamit? Parang, bakit nag-hotel ka somewhere in another state, mga ganon, di ba? So, those could be, consider as circumstantial evidence. Kaya nga sabi ni Attorney Tina kanina, mag-ipon ka ng mga ebidensya because yun ang mga makakatulong na ma-prove mo kung ang ground ng divorce mo ay adultery. Ayan. So, pero yung bibintangan mo lang, tamang hinala lang. Tamang hinala. Yung nalilate yung, kulang yon. Kailangan mo ng, maraming, kung circumstantial, kailangan marami kang, evidence. Ayan. So, the other ground is conviction of felony. Ayan. So, ano bang, wala pa naman naging client na nag-file ng divorce based on conviction of felony. Meron ka na ba naging client na ganyan? Wala naman, wala. Pero, ayun din, di ba, kung sa Texas case laws, yun yung the mere conviction of a felony, yun na. So, walang hirap talaga ito. Pag conviction of a felony, parang, well, mamaya, yung sa 7th na ground. So, related yan. Basta bigyan mo ng proof or certificate or kung anumang papel na document na proof nung act ng ground na yan, so madali na siyang i-file. Oo, kasi syempre conviction yun So kailangan mo lang ng certified copy ng court order yan. Pero syempre yung conviction dapat nangyari during the marriage. Yan. Yes, right. Oo, hindi mo naman pwedeng hiwalayan yung tao na na-convict siya before the marriage, diba? Hindi mo alam na convicted felon pala siya tapos kasal na kayo tapos saka mo lang nalaman. Oo, kailangan yung conviction niya nangyari during the marriage. Syempre, because it's a felony, there is a jail time, mga 1 year jail time yung kanyang sentence. Kasi syempre nga naman, isang taon ka na nasa kulungan So hindi mo na magagampanan yung responsibility mo sa asawa mo. So that's why it's being used as a ground for divorce. It's not because
it's not because masamang tao ka. Pero dahil nga convicted ka, syempre makukulong ka. At pag nakulong ka, hindi mo na syempre mako-comply yung obligations mo doon sa family mo, 'di ba? And the family has to move on. The other partner, your spouse, has to move on. Syempre, 'di ba? That's why it's being used as a ground for divorce. Yun na naman ang felony, of course. Pero kung mga misdemeanor lang, hindi naman yun. Kailangan siya. Hindi naman yung conviction lang basta na kahit anong conviction, hindi kailangan felony yan. So, kailangan i-distinguish. Ano ba example natin? Example natin ng mga felony. Yung mga common lang. Actually, syempre murder. Murder, of course, di ba? Manslaughter, yan, homicide. Well, I was thinking yung DWI. DWI? Na may yung degree. Yung degree nung alcohol. Yes. So, titingnan nila yun. Kasi may level pa yan eh. Oo, tama ka. Basta as long as it will be considered as felony and you will be in jail for about a year, then that could be a ground for divorce under conviction of felony. Ayan. So yung susunod nating ground ay abandonment. Meron ka na bang na-handle na ganyan? Ang ground ay abandonment. Ano nga ba itong abandonment? Kailan pwedeng maging ground for divorce ang abandonment? So I guess pareho ng sinasabi mo na hindi niya na nagko-comply yung obligation niya, di ba? Oo, kasi umalis siya, di ba? Oo. So, ilang taon ba yan? One year? 1 year, 1 year. Kailangan 1 year yung abandonment. So, kung bumalik siya after a year, sorry na lang siya. It has to be continuous, It has to be continuous. Hindi pwedeng 3 buwan, wala siya. Wala ka. Parang hanggang nagbabakasyon ka lang, 3 buwan, nawala. Tapos inad mo. Teka, naku, 1 year na siya, inabandon ako. Hindi. Kailangan continuous yun na 1 year. Tsaka syempre, kailangan mong patunayan doon na may intention talaga siya na i-abandon ka. Oo. Hindi ka na, ano ba yun? Trabaho siya sa ibang bansa, tapos alam mo naman. So, hindi abandonment. Oo, nagtatrabaho yun eh. Siguro intent, mapapakita mo yung intent kapag hindi na nagko-communicate, no? Tapos nakablock ka na sa Facebook. Di ba gano'n? Binlock na ako sa Facebook. Hindi ka binibigyan ng support. Yan. Or hindi ka binibigyan ng support. Ganyan. For a year. Ayun, ayaw ka nang kausapin. Ayaw niya na magkaroon kayo ng connection. So, kahit nasa mga Instagram niya, sa Facebook niya, sa Twitter niya, hindi mo na siya ma-access. Pwedeng nagpalit siya ng pangalan, mga ganyan. So, kailangan mo i-prove yung intent naman niya talaga to abandon. Yun naman sa abandonment. Ibig sabihin kasi ayaw ka na niya maging part of his life. Yun. Pero, i-distinguish natin yan sa susunod na ground. Kasi susunod na ground ay living apart. Oo. Yung alam mo naman yung living apart, magkaiwalay na ka ng tirahan. Tama. Oo, pareho. Halos pareho nga siya, no? Oo. Pero anong pagkaiba nun? Living apart, ito for 3 years naman siya, di ba? Oo, tama ka dyan. 3 years naman. Oo. Unlike sa abandonment, 1 year. Pero naman kasi itong living apart, pwede naman kayo nagkikita pa kayo, nag-uusap kayo, siguro may mga anak kayo ganyan or sa business, pero hindi na kayo nagsasama. Yan na for 3 years. Saka again, yung intent na maghiwalay na kayo. Kunwari kasi again, kung nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, kunwari parang OFW, 3 years na kayo hindi, syempre hindi talaga kayo magkakasama for 3 years kung yung kontrata ay 3 years, di ba? So yung mga ganun, hindi naman basta separately, you're living apart, tapos wala namang intent talaga na maghiwalay. Magsama. Maghiwalay. Yes. So, hindi yung considered as living apart. Kasi, kumbaga, kung intertwined pa rin yung mga buhay nyo, you're not really living apart. Hindi I guess yung distance, hindi talaga siya yung basehan dyan eh. Kasi kung may intent na kahit na nakatira ka sa Switzerland, tapos nandito ako, pero we're still, alam mo yun, we're still a couple, we're married.
So, hindi tayo pwedeng mag-divorce on that ground. Oo, yeah, tama naman yan, and then, na-explain mo nga ng maayos. So, now yung sa susunod nating so remember lang yung difference ng abandonment tsaka yung living apart, okay? Yung intent ay nandoon at tsaka yung years magkaiba yan. Oo, yun yung actually, yung pinaka-distinguish ng dyan, pag abandonment, 1 year. Oo, pag living apart, 3 years. Oo, yan, tama yan. Kasi again, depende kasi kung paano mo siya gagamitin. Yeah, gagamitin sa divorce. So, kung kunwari, medyo on and off, parang gusto nyo pa rin, parang hindi naman, pero hindi siya papasok sa abandonment, tapos you decided that, okay, hindi nag-work ito. We're living apart for 3 years. Siyempre, gagamitin mo yung living apart. Diba? Oo, pwede mong gamitin. Yeah, that's right. Gagamitin mo sa tamang tamang grounds o tamang, depende dun sa fact of the case mo. Yan. Ngayon I guess this is the last last ground, yung confinement in mental hospital. Ayan, ano ba tong ground na ito for a divorce? Kailan mo to pwedeng magamit as a ground? Ayan, so do you ever have a case like this? Meron ako, hindi ko case siya, pero I guess it's very it's known in Texas. Yung si Yates, si Andrea Yates. Ano ba yung Yates, yes? Na-confine siya sa mental hospital dahil well, she killed her children. Yeah. So, na-confine siya sa mental hospital. Tapos, dinivorce siya ng husband niya. Ayun. Yung husband niya ay kaklase ko sa Oh, really? Yes. Kaya pala you're very familiar with this. Oo, yeah. So, ang ground for divorce nila ay yung confinement niya sa mental hospital. Kasi nga 'di ba dapat at least na-confine ka 3 years na doon, 'di ba? Yun yung requirement para magamit mo to as a ground for divorce. And then of course, syempre kailangan patunayan na mentally ill ka nga. Oo, yun. Oo. Dahil yun yung defense niya. Yun yung ginamit. Oo. So, ginamit niya sa case niya, ginamit din sa divorce. Tama ba ako? Yung kanyang Pero alam mo, yung kaso naman kasi, kailangan, unlikely na siya na mag-improve. Kailangan, di ba, ipatunayan nila yun na there's a greater chance na hindi na talaga siya mag-improve. So, 3 years na siya na naka-confine sa mental hospital because of mental illness. And there's unlikely to improve yung kanyang situation. Kaya pwede nang gamitin yun as ground for divorce. Ayan. Ngayon, ang sinasabi kasi ng iba, nakulong so mentally incapacitated siya dahil meron nga siyang mental problem, na-confine siya sa mental hospital. So ang akala naman ng iba pwede ko na makuha lahat-lahat, yung properties kasi nasa mental hospital siya. Ngayon, it's a good topic. So but division of property issues sa divorce ay i-discuss natin yan sa ating mga future topic yan. Pwedeng si Attorney Tina ulit, discuss natin yan. Yeah, pero gusto ko nang sabihin na just because na-confine yung spouse mo ay makukuha mo na lahat ng property. Hindi kasi nag-a-appoint ang court ng guardian ad litem nung other spouse na naka-confine. But yeah, it's a good topic to discuss. Nako, ayan, ang dami na nating mga comments diyan sa ating mga nagpaparamdam na mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Pero bago natin basahin yung mga comments na yan at batiin yung ating mga kaibigan, kapamilya na naririto, let's pause for a short break. Hello, I'm Mari Kaimo, Executive Director of a ministry called Roof Chamber Media, producers of The Roof Chamber Live. To date, the group has produced a total of 3 seasons, all but the first few episodes of which are available on YouTube, Facebook, Spotify, and other platforms. We have shows which talk about love and forgiveness, about the day-to-day struggles of Christian life, about the depth of the power and the beauty of the Word of God.
shows which explain how to find hope, joy, and salvation in the gospel of the Lord Jesus Christ. And there is so much more that we can do with your help. If you agree that the world needs to hear more of Jesus' message of unconditional love, forgiveness of sin, and salvation through Him and Him alone, would you consider becoming a Roof Chamber Media partner? Your monthly donations will keep this ministry going for as long as the Lord will have us minister through His grace. Our Patreon and Subscribe Star accounts info will be provided on our YouTube channel and Facebook page. Thank you for being a blessing, and thank you for your commitment to Roof Chamber Media. And we're back. At syempre pa, kasama pa rin natin si Attorney Tina Atendido. Ayan. So, basahin natin yung mga comments ng mga kaibigan natin na nagpaparamdam dito sa atin ngayon sa Usapang Off the Record. Una na dyan si Orly Ardison. Kilala mo ba yan? Pero kilala ko yan. Classmate mo yan sa classmate mo siya sa University of Houston Law Center. Sabi niya, good to see Texas divorce lady lawyers. May tanong siya, is it true that divorce and family practice is one of the very stressful practice? Siguro masasagot mo yan. Kasi ako, yes go ahead. Nakaka-stress talaga. Kasi I guess dahil yung proximity mo sa mga tao, yung yung emotional proximity. Mm-mm. Kasi una, very human siya eh. Mm-mm. Very personal, very human. Kaya stressful. Kung business yan, hindi masyadong ramdam na may mga affected talaga na tao. Di ba? Kasi alam mo, entity lang yan eh. Ito, tao siya. Mm-mm. Iiyak yung mga yan. Pag kausap mo sila, iiyak yan. Meron akong client nung isang araw, nagpapanik yung secretary ko kasi tumatawag daw, papatayin daw yung kung sino man. Sabi ko, yan, mga stressful. Meron naman na napaka-distrustful, lahat na lang gustong busisiin. Napakahirap kasi nga, personal yung effect sa kanila eh. Talagang napakalapit sa kanilang puso. At malapit din sa ating puso yan kasi marriage. So, stressful siya. Kasi alam mo yung impact niya. Yeah, and you're dealing with emotions eh. And these are real people. At saka relationship. Alam mo, napakahirap yun yung involve ang relationship. Kasi napaka-personal level yan. Tapos syempre pa, yung other spouse na hindi naman masaya na naghihiwalay sila o ayaw niya makipaghiwalay, ang tingin sa mga lawyers, kalaban na rin nila. So parang kami na rin, naging kaaway na rin nila kami. Tinuturo nilang kaming kaaway. So syempre yung treatment din, kaaway, di ba? Pero kami naman bilang divorce attorney, we are advocating for our clients. So we only want the best for our clients. Kung ano naman talaga. At saka syempre, kung ano yung just and right nga naman na nasa batas. So yun naman ang naglalaban namin sa cases ng mga divorce. Kung ano yung nasa batas, kung ano yung tama yung sinasabi mo, just and right. Just tapos, and right. Kung ano yung best din for them, for both of them. Yes. Usually, kasi kung masaya lang yung client mo, hindi naman yung isa, tapos ang mangyayari niyan, mabibreach din yung agreement or yung decree, hindi rin maganda yung kakalabasan. Kaya dapat pareho silang satisfied. As much as possible, mas maganda sana kung magkasundo sila. And most of the time naman magkakasundo eh. Kaya lang, syempre may mga cases pa rin na talagang sometimes it's not anymore, reasonable. Kasi yung na lang just to spite the other, the other spouse na ginawa mo sa akin to, sige, papahirapan ko gano'n. Pero hindi nag-iisip na kung patatagalin mo, mas malaking gastos mo, mas malaking emotional stress mo, yan. So, pati ikaw din, hindi ka makapag-move on. So, kaya, as much as possible, in-encourage namin na magkasundo. Ganon din naman ang court eh. Kaya nga nag-order ng mediation ng court eh, para ayusin ninyo kasi kung pwede nyong ayusin, pagkasundo kayo, mas maganda. Mas ako magkaiwalay kayo na hindi kayo talaga sobrang magkaaway, di ba? Ayan, so ito naman si Lenny Busyal, sabi niya, good morning and good evening. I'm happy to see you here today, Sis Lenny.
Ayan si Rochelle. Shell the Seco, what? May question siya. What if the other spouse doesn't want to sign the divorce decree daw? Ano, may magagawa ba tayo diyan? Yeah, I think that's what she's trying to ask. Do you want to go ahead and discuss this question, Attorney Tina? Sige. Ang mangyayari lang dyan, hindi naman yung isang spouse, kung ayaw niyang mag-sign ng divorce decree, ang ibig lang sabihin nun, hindi agreed divorce decree yung mangyayari. So, ang gagawin ng lawyer mo, nung petitioner, isa-serve niya lang yan. Pwede yan pwedeng mapilitan siyang kumuha ng lawyer niya, or madi-default siya, hindi siya sasagot, default divorce yun. Yes, tama so, yun. So, hindi ibig sabihin na ayaw niyang pumirma ng divorce decree. Hindi na matutuloy ang divorce. Oo. Matutuloy yan. Oo. Naalala ko nga one time, I attended the hearing, tapos yung other party, he represented himself. So, syempre, kung nire-represent mo yung sarili mo sa divorce proceeding, sa divorce hearing, may mga bagay na hindi mo alam, yung procedure dyan sa court, katulad ng mga pwede mong sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, makakabuti o hindi makakabuti sa'yo. Pero pwede mo i-represent ang sarili mo, kaya lang, it may be to your disadvantage. Katulad nga nung yun, sabi nga ng court sa kanya, kasi he's trying to stop the divorce. Oo, sabi ng judge sa kanya, I'm sorry, Mr. Let's say X. I'm sorry, Mr. X. If you're trying to stop this divorce, it's not gonna happen. Because divorce is gonna happen whether you like it or not. Oo, kasi ang divorce, ang intent kasi ng law, hindi niya i-force yung isa na makipagsama doon sa isa pang tao, doon sa other spouse. So, ang magpi-prevail talaga dyan, yung ayaw. Depende lang kung paano yung divorce na mangyayari, kung agreed ba yan or contested na sobrang mag-aaway kayo. Oo, pero magiging hindi mapipigilan. Oo, hindi mo talaga mapipigilan. Ang mangyayari lang dyan, pwedeng mai-drag yung divorce, matatagalan. So kung may mga may mga attorneys kayo, syempre nagre-represent pa rin yung attorney mo. Tapos kapag hindi kayo magkasundo, nag-order ang court ng mediation. So yung mediation, mag-appoint kayo ng mediator, an independent attorney na ang trabaho niya ay mag-mediate lang. So yung party mo, yung husband nasa isang room, yung wife nasa isang room, kasama niyo yung mga attorneys ninyo. Tapos, ang purpose ng mediation ay magkasundo kayo, magkaroon kayo ng agreement. Ngayon, kung hindi mangyari yon, by the way, yung pareho niyong babayaran yung mediator ninyo. Let's say, for example, kung 600 yung fee niya for that mediation, babayad kayong mag-asawa. So, that's already double. Ngayon, kung hindi pa kayo magkasundo, pwede pang magkaroon na naman another mediation yan. Tama. So, tumatagal, lumalaki yung gastos ninyo. Kaya kung pwede lang, ay magkaroon ng pilitin na magkaroon ng agreement, settlement. Ngayon ang mediator, ang nakikita ko na pinakamura nila ay 700 eh. 700 na. Kasi depende sa mediator mo yun eh. Tsaka kung half day or whole day. Day. Kung whole day, syempre mas mahal. 700 whole day siya. 8 hours yun. Hindi man whole day talaga. Oo, syempre naman. Yan na whole day, yan na 8 hours yan. Tapos pag may na-leave out kayo na issue, yan, katulad sabi mo, hindi na resolve do sa mediation, isa na namang mediation. Oo, mediation. Pati yung interpretation ng order, ng mediation order, pwede pa ulit yan na i-subject sa mediator, bayad na naman. Oo. So, kaya nga, nangyayari pag hindi nag-sign ng divorce decree. Oo. So, yan ang nangyari. Kaya mag-isip-isip na lang muna. Ayan, ang daming tanong. Alam mo, sa tanong pa lang, nadidiscuss na natin yung dapat nating i-discuss na Attorney Tina. Oo, maganda yan kasi sa totoo lang, mas gusto namin nagtatanong kayo kasi syempre, nalalaman namin kung ano talaga yung gusto nyong malaman at kung kaya naman namin i-share yung knowledge, we will do it. This is a public service after all. Oo. So, si Rusty Lopez, sabi niya, can a Filipino spouse file a divorce here in Texas against the Filipino spouse who is in the Philippines? Ano masabi mo dyan, Attorney Tina?
pwede naman kung resident na siya dito, pwede. Ang problema lang yan, dahil Filipino siya, Filipino kayo pareho, sa Pilipinas, hindi naman recognized ng divorce. So, pagdating sa Pilipinas, mag-asawa pa rin kayo. Pero, kung nandito ka lang naman, hindi ka uuwi sa Pilipinas, wala na talaga, kumbaga, nandito talaga yung buhay mo, pwede kang recognize yun ng Texas. Kasi Texas law yung governing law mo na ngayon dahil nandito ka. Yes, tama yan. At nagiging relevant ito siguro in terms of immigration, ano? Kasi yung mga nai-encounter ko na ganito ay related siya sa immigration. Kaya mayroon tayong intersection ng divorce at saka immigration. Kasi katulad ng sabi ni Attorney Tina na yes, kung nakakomply mo dito yung requirements para makapag-file ka ng divorce, which is the residency requirement, yun nga, you must be a resident of Texas for 6 months and must be a resident of the county or domicile ka dun sa county mo for 90 days prior 90 days prior sa filing mo ng application mo ng petition mo for divorce. Ayan, so pag na-approve yun ng court, it will not be recognized in the Philippines kasi nga Filipino kayo pareho. Pero here in Texas, katulad ng sabi ni Attorney Tina, it's recognized. So in terms of immigration, you are already divorced. So, yun naman yung ibig sabihin na why is it relevant sa immigration? Because sometimes, di ba, matagal na kayo magkahiwalay ng spouse mo sa Philippines, may nakilala ka ng iba, ganon, and of course, hindi kayo pwede magpakasal because you are still married to your Filipino spouse. So, doon relevant yun in terms of immigration. Pero ang dyan is, siyempre, of course, ang hurdle dyan is how are you going to serve the other spouse na nasa Philippines? But of course, there's a way to do that. Oo, pwede naman. Oo. So, anyway, let's go to the next question kasi mukhang maraming very interesting ang topic natin ngayon talaga. Sabi naman ni Shell ulit, nagbabalik. Sabi niya, is it possible to force the abusive spouse to leave the home? Very interesting to, na question. So, is it possible to force the abusive spouse to leave the home? I guess what she's trying to say is that kung merong physical violence na nangyari sa bahay, so pwede ba na mapaalis mo yung abusive spouse na yan sa bahay? You want to discuss about this? Oo, di ba? Meron tayong temporary order, pwedeng humingi ng temporary protective order sa court pag merong violence. Kailangan may attempt against the life of the other spouse, mga ganyang tipong degree ng violence, ayan, pwedeng i-kick out yung abusive spouse. Yeah, nabanggit mo na nga yun, no? Yung kick out order ang tawag nila dyan kapag ka nandoon sa bahay mo. Pero syempre may limitations yun. Merong requirement ang batas katulad nga ng ng sinasabi ni Attorney Tina, na syempre hindi naman basta-basta, no? Kailangan mo mapatunayan syempre na merong physical abuse. At saka ano ba yung requirement diyan for ownership ng bahay? What if yung spouse na, let's say, abusive, the violent spouse. As much as possible, we don't want to say husband or wife, kasi it could be either one, di ba? Yeah, that's right. That's why we just use the general term spouse. So let's say, for example, yung abusive spouse, pag-aari niya yung bahay, tapos yung abusive spouse naman, hindi bago lang siya. Hindi siya, it doesn't matter, di ba? Marital, kasi yan kung marital residence, pwede pa rin siyang paalisin kahit siya may-ari. Tawag doon ay jointly owned kasi nakatira ka doon. Or nasa binili nyo during the marriage, yun nga sasabi na Trinity na marital yun. Okay naman, even if you are just leasing it, halimbawa pareho kayo nagli-lease na nasa pangalan nyo pareho yun. Kahit na yung pinapaalis mo, siya yung may-ari o siya yung nasa pangalan niya yung lease, pwede pa rin mangyari kung pareho kayo na nandun sa sa lease o kaya pa rin yung pag-ari o like yung community property nga yan. Pero wag din natin kalimutan na kailangan kasi may mga spouses na bago lang, 'di ba? Bagong kasal lang o kaya naman nakatira sa ibang lugar, nagtatrabaho sa ibang lugar tapos
ngayon pa lang sila nagsasama. Ang requirement naman ng batas dyan sa kick-out order na yan, at least 30 days prior to the, filing mo ng application mo para i-kick out yung other spouse, nakatira ka dun sa bahay. So, yun ay kailangan nakatira. Oo, syempre naman. Kasi kailangan niya marital residence yun Kayong dalawa dyan nakatira. Yes. Tapos, syempre, dahil yung kick-out order na yan ay temporary lang yan, 20 days lang ang buhay niyan, mag-apply ka naman ng ng permanent mo na injunction para talagang hindi na siya makabalik kasi nga, of course, syempre, patunayan mo muna na talagang there's abuse going on. And the abuse happened within 30 days from the time na nag-file ka ng application mo for injunction or kick-out order. Kaso, ang naging dyan, nakikita kong very challenging part niyan is yung enforcement ng kick-out order. So, kasi, syempre, although hindi ikaw yung, ito may kick-out order ka, alis, ganun na, that's not gonna happen, don't ever do that. Kailangan mo ng, ng bailiff, ng sheriff. Yes, sila ang magpapatupad nung, kick-out order mo. Masaktan ka ulit. It's safe for you. Pero ang tanong dyan kasi, meron nga nagtanong sa akin minsan na, pwede daw ba siyang makulong pag ayaw niya? Aarestuhin ba siya ng police kung ayaw niyang umalis? Yun actually very challenging part doon kasi hindi pwedeng arestuhin ng police kapag ini-enforce nila ng kick-out order unless it's a permanent injunction. Yes, tapos you resisted it. Kaya kailangan mag-apply ka pa rin talaga ng permanent restraining order para pag ayaw ng other party, yung abusive spouse, then pwede siyang arestuhin ng police because mayroon na yung order na yun ng korte na ayaw mong sundin. So, yun lang yung challenging part dun. But of course, like I said, kick-out order is a temporary, order lang. So, 20 days lang ang buhay niyan, kaya mag-apply ka pa rin ng injunction or restraining order. Ayan, si Nori. Nako, bago tayo mag-break, basahin lang natin yung question ni Nori, tapos balikan natin. Si Nori Dayan Miano. Hello, Nori. Her question is, if a divorce was filed by a Filipino citizen after satisfying the residency requirements in the U.S., I understand it will not be valid in the Philippines and will not bind the other Filipino spouse. What should be the right course of action to correct this? That's a very interesting question. Balikan natin yan after a short break. Hi, we are so pleased to be with you. Thank you for being with us. We want to invite you to be part of the Difusión Latina, Portal de Fe. We are the Spanish ministry of Roof Chamber Radio, and we are so blessed to be with these guys all around the world. Please be with us on YouTube and Facebook. We would love very much to know how God is blessing you. And please come along and support us. God bless you and see you then. And we're back. And syempre nandito pa rin kasama natin si Attorney Tina at babalikan natin itong napaka-interesting question na ito, Basahin natin ulit from Nori Dayan Miano. Sabi niya, if a divorce was filed by a Filipino citizen after satisfying the residency requirements in the U.S., I understand it will not be valid in the Philippines and will not bind the other Filipino spouse. What should be the right course of action to correct this? You want to go ahead and address that question, Attorney Tina? Okay, so ang tingin ko dyan, kung nandito ka sa Texas, wala kang kailangan gawin. Pag nasa Pilipinas, ang corrective action dyan, wala talagang magagawa na. Wala talaga. I'm so sorry. Pwede nyo gawin, mag-file kayo ng annulment doon or yung nullity of marriage. Hindi siya mako-correct ever kasi unless magkaroon ng divorce law na retroactive. Yes. Diba? Pero yan ngayon, there's really no right course of action to correct that. That is right. That's what I think. Yeah, well, tama ka naman. I share the same answer to that question. There's no right course of action to correct that because hindi mo mako-correct yun because it's not actually recognized in the Philippines because when you filed the divorce and when you acquired the divorce or the divorce decree was signed by the judge, you're still Filipinos, both of you. But what I tell my clients, which is sometimes it could
it's possible to do, but sometimes I don't think they will want to do it. Kasi syempre, the reason why it's not being recognized in the Philippines because the divorce was filed when the spouse who filed here was still a Filipino citizen. But if that spouse naturalized, after of course getting into the right a way of obtaining green cards and becoming U.S. citizen, once na nag-naturalize na yung spouse na yon, and that spouse is thinking about the other spouse, yung naiwan sa Philippines, ang pwede niya sigurong magawa bilang tulong na lang, no, kung magkaibigan pa rin sila nung ex-spouse niya sa Philippines, mag-file siya ngayon ng divorce, ngayon na US citizen na siya. Because then that will be recognized in the Philippines. Because when she filed and acquired the divorce decree, she's already a US citizen. But it's a long process. And kaya nga, katulad nga sinasabi ko, I haven't encountered anybody who did this because syempre kung may bagong buhay na yung tao dito, 'di ba? Syempre nagkaroon na rin siguro ng family. Hindi parang practical for them to go through this again. Magagastos na naman siya for divorce just for the sake na ma-recognize siya sa Philippines unless there's other purpose, So, you meant yung spouse sa Pilipinas yung mag-file ng divorce? No, here, yung spouse na naging US citizen, pero siya ulit divorce kasi US citizen na siya. Ngayon naiisip ko, I think, yung nasa Pilipinas, pwede siya mag-file ng divorce dito. Kung gano'n. Kasi, kung pupunta siya dito, pero Pilipino pa rin kasi siya Unless US citizen na yung kabila. Kahit, I think kahit nandun siya, kahit nasa Pilipinas siya, mag-file siya ng, well, parang, ewan ko kung paano yung appearance niya. May bagong case yan recently lang yan. Na dati kasi, para ma-recognize sa Philippines, yung foreign spouse ang magpa-file ng divorce. Pero ngayon, pwede na yung Filipino spouse. Pero since there's no divorce in the Philippines, kailangan pa rin siya pumunta dito. Oo, para ma-recognize yun. So, gastos din. Kaya hindi siya practical, that's what I'm saying. Pero if you really want... So, dito ang corrective action. Dito gagawin ang corrective action. That's right. Wala mangyayari. Unless nga, sabi mo, ma-aprobahan na nga yung sinusulong nilang divorce doon sa Philippines and magkaroon ng retroactive effect. Or, pwedeng nilang gawin after ma-file yung divorce. Yun lang siguro ang nakikita kong dito, pwedeng maging solution. Pero like I said, it could be impractical. But if you really need to do it, then why not? Diba? And you both are, okay with that. Kasi kailangan bago mag-divorce, US citizen na para ma-recognize. Oo, ma-recognize sa Pilipinas yung validity. Kasi kung Filipino spouse ka, kung pareho kayong Filipino pa, ayun, katulad ng sinabi mo, di ba, hindi nga valid. So, anyway, yung sinabi mo kanina, well, I guess, kung may corrective action man nga na pwede, very impractical. Gagastos kayo. Okay, tsaka it takes time. Hindi siya agad-agad na solution. Kasi kailangan mo muna. Lagi muna mag-citizen muna yung isa, maging foreign spouse muna yung kabila, yung isang spouse para i-recognize. Kasi kung pareho kayong Filipino, it's not gonna be recognized in the Philippines. Ayan. So, very interesting question. Very good question yan. Do we have any other question? Pwede kayong, ang kagandahan dito sa live stream, you can ask your question, post it in the comment box, or kung wala man kayong question, pwede lang kayo mag-shoutout sa mga kaibigan nyo. So, kung meron man tayong mga isa-shoutout dyan, i-post na yan. Okay, so anyway, gusto ko lang batiin yung mga yung family ko na nasa Philippines, tsaka nasa Australia, yung mga kaibigan ko all over the world. Hello sa inyong lahat and sana magkaroon kayo ng time din masamahan kami dito. Ayan, si Nori, may pabol si Nori Dayan Miano. Thank you so much. I really appreciate it. That makes a lot of sense. And thank you rin naman sa question mo because if you didn't ask it, we might not able to discuss that question today. And who knows, baka yun ay importante na, para sa ibang tao, that knowledge is important to others. That is a very good question. Ayan ako,
Attorney Tina, we don't have a lot of time. Sabi ko sa'yo, mabilis lang ang oras na ito eh. Oo. Lang, no? Oo, ayan. So anyway, bago kita hinga ng iyong last message, gusto ko lang muna sanang invite kayo, yung ating mga audience at mga nakikinig dyan, that we have actually sa Women of Courage, which I am a legal counsel. Yan, nasa screen natin ngayon. Women of Courage Conference, that's 2 days, day 1 and day 2. Andyan yung date, March 21st to 22nd. Kung dito ka, pag sa Philippines naman, of course, March 22nd and 23rd yan. We will feature some mga testimonies ng ating mga kaibigan diyan na talaga naman kapupulutan natin ng aral. It's a women, after all, this is our month. March is our month, Women's Month. Yan. So, mapapakinggan ninyo ang testimony ni Sister Amy Austria, renowned actress in the Philippines, si Sister Daisy Reyes Tobias. Syempre, di ba, kilala natin siya bilang bilibining Pilipinas and naging rin siya, politician sa Philippines at ngayon ay businesswoman na siya. At si Dr. Masca, meron siyang professor yan at meron siyang book. And of course, si Pastor Olan Busyal na the better half of Lenny Busyal na nandito sa atin ngayon. Kasama natin siya ngayon. Bumati siya kanina. Ayan. And of course, syempre, hosted by Sara Balabagan Sereno. She's based in California now. Ayan, makasamaan ko yan sa Women of Courage International. So kung hindi nyo pa, I think you have to follow the page so that you can watch the live show unless mag-register kayo via Zoom sa kanila. So you can only watch it sa kanilang page if you are following the Women of Courage Facebook page or mag-register kayo para makapag-interact kayo during the conference. Ayan. So maraming salamat, Attorney Tina. We appreciate your time and effort. So ano na lang ang iyong last message sa ating mga nanonood at nakikinig? Last message ko, not as a divorce lawyer, but I guess we're all, well, most of us are Catholics. Yung divorce, again, katulad nga ng sinabi kanina, it's a last resort. It's a solution to a problem. So, wag nating isipin na it's something that very convenient for us to change partners, change spouse. Mm-hmm. So, dapat hindi ganon. Para maging acceptable din siya sa society natin sa Pilipinas dahil tayo na lang yung wala pang divorce. Pero, again, I hope all marriages are strong. They all started strong. Yeah, for sure. That's right. Yeah, that's right. Well, we have to work for it, actually. So, yes. Tama yan. Maraming salamat. Napakagandang message, Attorney Tina. Kasi ganyan ang tinatanong nila sa akin kapag divorce attorney ka, so you are advocating for divorce? Not really. Parang katulad din ni Attorney Tina, I value relationship. And we all started in a marriage. We all started strong. Kaya nga tayo napunta sa kasal, di ba? Kaya nga nag-propose, kaya nga tayo sumagot ng yes, di ba? At nagsumpaan sa isa't isa, di ba? Na magsasama habang buhay, sa hirap at ano ba yun ginawa. So, oo, diba? Till death, ano nang nangyari doon? Kasi nga naman, syempre, ang relationship, kahit ano man ang relationship, you have to nurture that. Alagaan mo yan. It's not like, okay, kasal na kayo and that's it, diba? Alagaan mo yung relationship because relationship is very precious, it's very important. Yun siguro ang very, tag dito, napakahalaga na meron ka sa buhay mo, ang relationship. Yan. Ayan. So, my last question. Maayos na relationship. Siyempre naman. Ano naman yung mga short time na. So, kung may tanong sila sa iyo, Attorney Tina, saan ka nila pwedeng kontakin? Pwede nila akong i-email sa, nakalagay sa screen, mcm@atendido.lawyer, or they can text me kung nandito sila sa Texas, 832-757-9449.
Ayan, maraming salamat. At kung mayroon naman kayong katanungan para sa akin, just visit legotizonlaw.com, our website. You can send a message and schedule appointment with me doon sa website. Maraming salamat, Attorney Tina, Maria, Cristina Atendido, at sa lahat mga nanood at nakinig sa amin ngayon. Sinamahan nyo kami. Maraming salamat. Gusto ko rin magpasalamat syempre sa Roof Chamber Radio Pinoy at sa ating technical support team, kay Fenji Villasin at kay Ponce Alvarez. Maraming salamat sa tulong ninyo dahil kung hindi dahil sa inyo, wala tayong usapang off the record. Kaya naman, sa magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo sa isa na namang usapang off the record. Happy weekend, everyone. Make it worth it.